Hello mga boss and welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin kung worth it nga bang gumawa or bumili ng character slot, no? Para dito sa main character nyo. Okay? So ano yung mga benefits nun? So yun yung pag-usapan natin. Unahin na muna natin guys yung pag-craft ng maestro. Kung kailangan nyo talaga magkaroon ng maestro mga boss. So dito sa materials, kailangan kasi natin sa maestro is expert upgrade scroll mga boss. So 10 niyan. Okay, sa 10 niyan is meron na tayong maestro. So nagkaroon na tayo ng content neto noong nakaraang linggo. So nga pala, itong gamit natin is UG phone. So napaka-safe na itong gamitin at hindi siya nagdi-disconnect na. So naayos natin ng mga boss. So nasubukan ko na siya ng within 3 days, di ko ino-off. Okay, so nakapag-farm pa rin siya na tuloy-tuloy. And then naubusan lang niya yata ng pots. No, kaya na deadbull yung character natin. So anyway, yung mission na sinasabi ko is dito sa weekly. Okay? So, weekly mission, ayan. And then, sa all maps, okay, makakuha tayo dito ng expert upgrade scroll. So, kung tatanungin nyo ako, hindi naman yun napapasa, no? Character bound yan. Kaya nga, dito papasok yung pagka-craft natin, mga boss. Pagka-craft natin ng materials. So, dito, pag na-craft natin yung maestro, mga boss. Okay, so check natin, So, bound na lang siya. Hindi siya character bound, mga boss. So, pwede na natin ipasa sa storage. Pero, may katagalan din yon kasi nga, per week lang naman yung expert upgrade scroll. So, once per week lang yung upgrade scroll na yun. So, kailangan natin ng 10 weeks para makapag-craft tayo ng isang maestro. So, after naman yun, so magkakaroon tayo ng 5 maestro. So, sobra-sobra na yun pang ability natin, mga boss. So, yun na yung isa sa maganda pag nag-create ka ng alt character, mga boss. Okay, so para sa maestro natin at ma-upgrade natin yung mga ability natin. Okay, so check natin. So 80, pag nag-80 kasi yung ability, mga boss, pag in-advance nyo yan is kailangan na niya ng maestro upgrade scroll. Okay, so para mag-level up ng gusto yung ability nyo. Okay, so kung tatanungin nyo naman ako about sa temporal piece is hindi yan napapasa kasi character bound. Kahit na mag-dungeon kayo, mga boss, character bound yan. And then etong mga chess sa world boss, so hindi nyo rin mapapakinabangan yung makukuha ng mga alt character nyo dahil puro character bound yan, mga boss. Okay, so linawin lang natin. Okay, so Partro, ayan, so ayan, grade 3 hunter chess, so puro character bound yan, so hindi yan mapapasa sa storage. Per character yan kung mag-world boss kayo, so useless sa mga alt ang mag-world boss. Okay, so correct me if I'm wrong na lang, mga boss, kung mali ba ako. So alam ko talaga na useless, no, kapag ka nag-ano ka, world boss ka sa alt mo kasi di mo rin naman makukuha yon. Ganun din sa pagda-dungeon, no. So dito sa Corrupted Labyrinth and Darkwood, so makakuha yung character mo o yung alt character mo ng temporal piece pero hindi mo mapapasa kasi nga character bound din yan, mga boss. Okay, so ang gagawin mo lang is yung weekly mission and then syempre yung daily mission, mga boss. So yung daily mission natin, okay, so nag-loading pa nga. Sa daily mission is makakuha kayo doon ng friendship ticket. Okay? So yun, pwede nating ilagay sa storage. So punta tayo dun sa storage, mga boss. So mayroon tayong nakuha doon galing sa alt character natin, mga boss. Okay, so punta tayo sa storage. Ayan. Tayo dyan. So kung magko-farm kayo ng ano, pero mas malakas yung mga nakukuha sa T1 na mga epic compared dun sa nakukuha sa friendship, mga boss. Ayan, so pwede natin kunin to. Okay, so fine max, ayan. So pwede natin kunin yung friendship ticket and then yung mga ganito na nakukuha ng mga alt character natin, mga boss. Okay? So pag naka-bound, pwede nating ilipat, pero pag character bound, hindi natin pwede i-share sa mga character natin dito sa main account. Okay, so malinaw tayo doon. So yun yung pinaka-benefit ng pagkakaroon ng mga alt character, mga boss, dito sa main character nyo. So up to 5 lang naman yung character slot na yon. So kung matitiis nyo mag-unique boss every week sa 5 character, so within 10 weeks, mga boss, isobra-sobra na yung panggawa nyo ng ability para sa character nyo. Okay, so mas mapapabilis lang yung ability nyo, upgrade ability nyo para sa mga character nyo, mga boss. Okay, so yun lang. Again, bye-bye. Okay, so sa tingin ko yun lang naman yung pinaka-importanting points about dito sa ating usapang alt, mga boss. So yun yung pinaka-pakinabang ng ating mga alt character. Kung bibili nga kayo nung halagang 1,500 character slot
na 3 at masipag kayong mag-unique boss at masipag kayong mag-daily. So sa daily parang hindi na siya worth it kung meron na kayong item sa T1 na nakukuha kasi mas malakas yung mga item na to mga boss compare doon sa makukuha doon sa friendship. Okay? So kung hindi nyo naman na kailangan yon, kahit di na kayo mag-daily, mag-weekly na lang kayo sa mga alt character nyo mga boss. Okay, so yun lang muna for today's video at nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang guide para sa mga free-to-play player natin mga boss. So again, maraming salamat. Bye-bye.